God in heaven, Lord, we praise you, Panginoon, sa katapatan at kadakilaan mo sa aming mga buhay. Lord, we thank you sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa pag-ingat mo, sa paggabay mo sa amin, Panginoon, simula pa lamang, Lord, Lunes hanggang sa pagkakataon na ito, Lord, na malaya kaming nakalalapit sa iyong harapan. And Lord, tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos na totoo at tapat sa iyong salita, Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, kami, Panginoon, ay magdidiwang at pangahawakan namin, Panginoon, ang mga sinabi mo sa aming buhay. And right now, Lord, we invite your presence, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, allow, Panginoon, every corner of this place, O God, na mapuno ng iyong kalwalhatian. Hayaan mo, Panginoon, na bumaba, Panginoon, ng iyong presensya sa lugar na ito. For God, we believe, sinabi mo, Panginoon, na kami ay banal na sa iyong harapan at kami ay iyong mga anak. Kaya, Panginoon, excited kaming magpupuri sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Come on, church! Purihin natin ang Diyos! Sa buhay mo. Ayan, sabi mo sa kanta, inaangat na ng Lord ang buhay mo. Inaangat niya na at pinasasagana. Kaya ngayon, maghanap ka ng iyong kapartner sa kantang ito at sabihin mo, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya
of Philippians. Lahat ng tuhod ay luluhod at bawat labi ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Kaya sa pagkakataon na ito, sabay-sabay nating purihin ang Diyos, sabay-sabay nating ideklara at itaas ang pangalan niya. Sabihin natin na si Jesus ay nararapat sa ating papuri, na siya ay nararapat sa ating pagsamba. Come on, church, taas po natin ating mga kamay. Hallelujah.
Panginoon, dahil patuloy mong pinapakita ang iyong katapatan, ang mga kamangha-manghang mga pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga pagkakataon na nakalilimot kami sa iyo, hindi ka nakalimot sa iyong pangako. Tunay nga, O Diyos, walang makapagbabago ng salita mo, Panginoon. At walang makapagbabago ng kaligtasan na ibinigay mo sa aming lahat. Maraming salamat sa iyong habag. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat. Kaya, Panginoon, salamat sa pagkakataon na ito na malaya kaming nakalalapit sa iyo. Malaya kaming nakapagpupuri sa iyong kataas-taasang pangalan. And Lord, wala nang masasarap pa, wala nang masasaya pa, Panginoon, kaysa sa presensya mo. That Lord, we believe sa pagkakataon na ito, dininig mo, Panginoon, ang aming pagpupuri. Dininig mo, Panginoon, ang mga panalangin na kasama, Panginoon, sa aming pagpupuri. Kaya, Panginoon, we believe we will never be the same. We believe, oh God, may ginawa ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na nawasak ang lahat ng gawain ng kaaway sa aming mga buhay. For Lord, there is power in worship, oh God. And you, oh God, is above all else. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, patuloy mo, Lord, na hayaan na maging matabang puso ang puso ng iyong mga anak sa lugar na ito. Hayaan mo, Lord, na maging handa ang puso namin na tanggapin ang iyong salita. Sa gayon, oh Lord, lahat kami ilalago at magiging mas malapit pa sa iyo. We thank you, oh God, for your presence. Thank you, oh God, for your goodness. Hindi po sapat ang salita, Panginoon, para iparating sa iyo, Panginoon, ang aming pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Ayan. Nag-enjoy po ba ang lahat sa presensya ng Diyos? Ayan, manatili po tayong nakatayo sa pagkakataon na ito at patuloy nating ihanda ang ating mga puso at atin pong welcome ang taong patuloy na ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay, ang magdadala ng salita ng Diyos, our Pastor, Prince Jules Perez. Sige po, patuloy po nating sambahin ang Diyos. Patuloy po nating ilapit ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung manatili na nakatayo, mga kapatid. Muli, iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Salamat o Diyos sa napakagandang panahon na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat rin po, Lord, na kami ay nagkakatipon-tipon, patuloy na sumasamba. At Lord, habang kami ay sumasamba sa inyo, hayaan mo na Lord, magkaroon, Pinoon, ng great revelation ang iyong mga anak. Hallelujah, sa area ng aming paglapit sa inyo. As we come before you in worship, O God, let our lives be changed, Lord, according to the glory and to the image, Lord, of your Son, Jesus Christ. Pagtuloy mong i-bless lahat ng narito, mga nakikinig, mga anak mo, na Lord, may kauhawan sa inyong salita, may kauhawan sa inyong presensya, Pinoon. Help us, Lord, sa araw na to, Pinoon o Diyos, na may ma-impartan, O God, at ma-receive namin ang inyong word powerfully in the mighty name of Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord God. Ipaunawa, ipaintindi niyo po sa amin, Lord, ang aming mapakinggan at magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay, O Lord. Kakilain at purihin ka sa pangalan ni Jesus, O God, Lord, ang aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo na po ay umupo, mga kapatid. Hallelujah. So, mayroon po tayong topic ngayon. Ang ating pong topic, actually, 5 ito na ating dadaanan. Uulitin natin ang series na to. Ang series na to ay What on Earth You Are Here For.
Matagal ko na 'tong nadi-discuss lalo na sa mga college students, mga estudyante noon, pero ngayon i-tackle natin ulit sa ibang angle ng purposes ng ating buhay. Ang buhay po natin, tayo po ay nilikha ng Diyos para sa layunin. Ano ang layunin na 'to? Ay ano ang dahilan? Ano ang purpose bakit tayo nabuhay? Sabi ng isang author na si Rick Warren, sabi niya, "The greatest tragedy in life is not death, but the greatest tragedy is life without purpose." Hindi daw kamatayan ang pinakatrahedya ng buhay, kundi buhay na hindi natagpuan at naipamuhay ang kanyang dahilan. So sa buong month na 'to mga kapatid, tuklasin po natin ang mga layunin ng Diyos bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Amen? At direct to the point na tayo. Amen? Hindi na tayo mag-introduction. Kailangan, kasi ang 5 purposes ng ating buhay ay meron pa yang mga introduction para matuklasan. Pero ngayon po ay didiretso na natin na ikaw ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Amen? Yan ang unang dahilan. Nilikha ka ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Ang tawag po diyan ay pagsamba o worship. Amen? Kung titingnan natin ang ating buhay, mga kapatid, ay marami po tayong natanggap mula kay Lord. Nakatanggap po tayo ng kaligtasan, nakatanggap tayo ng kagalingan, nakatanggap tayo ng mga pagkakataon, nakatanggap tayo ng mga provision, protection, guidance at leading. Ang dami po nating natanggap kay Lord. Pero ang tanong po ay, ano po ba ang tamang tugon natin sa mga na-receive natin dito sa buhay na 'to? Ano ba ang na-receive, ano ba ang tamang tugon? Amen? Dahil ang totoo, hindi ka lang basta pinagpala ng Diyos para ma-enjoy mo ang blessings, kundi dapat marunong ka ring tumugon doon sa mga pagpapala niya na iparanas niya sa atin, ang kanyang goodness, ang kanyang kabutihan. At ang tamang tugon doon ay mamuhay ka para sa kanyang kasiyahan. Ang tawag dito ay pagsamba o worship. At ito ang totoo. May Diyos ka man o wala, incline ka sa pagsamba o mayroon kang sinasamba. Totoo man na Diyos ang sinasamba mo o hindi, ang tao ay mayroong sinasamba. Sa original intent ng Diyos sa buhay po natin, tayo po ay create na naka-align papunta sa pagsamba sa Kanya. Amen. So, originally, ang tao talaga ay mayroong Diyos. At ang Diyos na to ay sinasamba ng kanyang creation. Lalo na ang tao na nilikha sa image, nilikha ayon sa kanyang kawangis. Dapat doon siya sasamba sa Diyos. Ngunit ang tao ay nalihis. Kung siya po ay nawala sa relasyon ng Panginoon, sumasamba pa rin siya, pero sumasamba na siya sa iba. Instead na sinasamba niya ang Creator, sinasamba niya ang creation. At ito ang powerful truth about worship. Kung ano ang sinasamba mo, yun ang nagmo-mold sa'yo. Kung sino ang sinasamba mo o kung ano ang sinasamba mo, yun ang nagmo-mold sa'yo. Natatransform ka doon sa object o sa tao, sa person na sinasamba mo. Yan ang powerful truth about worship. You become what you worship. And you become like the one you worship. Kahit Diyos-Diyosan pa yung sinasamba mo, nagiging katulad ka
doon sa Diyos-Diyosan na sinasamba. Amen. Kung sinasamba mo naman ang Diyos, nagiging katulad ka sa image na kung saan sinasamba mo ang tunay na Diyos. Amen. Yan po ang power ng worship. Sa Psalm chapter 115 verse 8, sabi niya, the people who make and trust in those idols will become like them. Sa Tagalog, ang mga gumawa ng Diyos-Diyusan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Kung sino ang sinasamba mo, siya ang humuhubog sa buhay mo, nagiging katulad ka. Amen. Kaya may mga tao na mukhang ganito, mukhang salapi. Kasi ang sinasamba nila, nagkakamukha na sila doon sa sinasamba nilang salapi. May iba naman ay nagkakaroon ng madilim na buhay. Bakit? Ang sinasamba nila ay hindi liwanag, kundi ang sinasamba nila ay kadiliman. Therefore, ang kadiliman na yon ay nagmumold sa kanilang mga buhay. Kaya be careful kung ano ang sinasamba mo dahil nagiging katulad ka, natatransform ka, namumold ka doon sa iyong sinasamba. Amen. Amen. Namumold ka. Balikan natin ang Psalm 115 verse 8. Ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyusan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Kaya ito ang kinakailangan natin maintindihan. Ang worship ay hindi lang to expression, ito ay nagdudulot ng transformation. Hindi lang ito nagpapakita kung sino ka, dahil may sinasamba ka, malalaman mo kasi kung sino ka, kung sino yung sinasamba mo. Pero hindi lang yon, binabago ng sinasamba mo at minumuld ka sa image ng sinasamba mo. Amen. Oh, glory to God. Kaya makikita mo ang true worshiper ay nagiging maka-Diyos. Bakit? Napapalapit ka doon sa sinasamba mo. Kaya wala talagang worshiper na nag-i-exist yung part ng kadiliman sa buhay niya. So, itong week 1, mga kapatid, ay tuklasin po natin na ang power at ang unang purpose ng buhay natin ay ang pagsamba. Ano po ba ang ibig sabihin? Ulitin ko, ang pagsamba, nilikha ka ayon sa kasiyahan ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ang purpose bakit ka nabuhay ay create ka na ni Lord para ma-please mo si Lord, para mapasaya mo si Lord. Yan ang worship. Napapasaya mo yung sinasamba mo. Kaya yung iba, nag-aalay ng baka, nag-aalay ng kung ano-ano. Sa ancient time, nag-aalay sila ng mga anak. Doon sa mga Diyos-Diyusan, pinapatay nila, di baling mawalan sila ng anak, mapasaya lang nila yung sinasamba nila. Ganon po kalalim ang mga tao noon sa pagsamba. Dapat tayo rin po ay maglalalim tayo sa pagsamba na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, napapasaya natin ang Diyos. Yan po ang tunay na pagsamba. Amen. Ang problema ay instead na mapasaya natin si Lord, napapasaya tayo ng mga bagay-bagay ng higit pa kay Lord. Hindi naman ang hulugan na kay Lord ka lang masaya at hindi ka na masaya sa asawa mo, hindi ka na masaya doon sa mga kaibigan mo. Pero ang punto lang dito ay, napapasaya mo ba si Lord sa buhay mo? O mayroon ng ibang mga bagay na nagpapasaya sa atin? Amen? Kasi ang unang purpose, bakit natin ibinibigay ang glory para kay Lord? Dahil tayo po ay create sa layunin na tayo ay nilikha para sa kanyang kasiyahan. Revelation chapter 4 verse 11, you are worthy, O Lord our God, to receive glory. Imagine mo, sabi niya, kahanga-hanga ka, O Diyos, dahil ikaw ang makakatanggap ng glory, honor, and power. Bakit? For you created all things, and for your pleasure they were created and exist. So nilikha ka ng Diyos para sa kanyang kasayahan. At yun ang pagsamba. At makikita mo ang tao na totoong sumasamba kay Lord
dahil masaya siya sa kanyang sinasamba na Lord. Amen. Dahil masaya ka kay Lord, of course, involved ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At mas maraming oras at energy, mas marami ang involvement mo sa mga gawain na para kay Lord dahil masaya ka kay Lord. Ganun lang kasimple ang tunay na pagsamba. Amen. Malalaman mo kung ano ang sinasamba mo dahil doon ka nag-i-engage, doon mo naibibigay ang the best mong lakas at oras at napapasaya mo ang iyong sinasamba. Amen. Kaya makinig kang mabuti. Dahil ngayon po ay tatalakayin po natin, magkakaroon tayo ng parang case study sa mga tao na mananamba at mga tao na hindi sumasamba. Mayroon po kasing babala. Ang tao na hindi marunong sumamba ay nalilihis ng landas at nawawala sa original intent, sa tamang lugar na ipine-prepare ng Diyos sa kanya. Kaya napakahalaga po ang pagsamba, ang worship sa isang tao. Makikita nito natin mamaya, ano ba ang mga nangyayari sa mga taong hindi sumamba o inilipat ang kailang pagsamba sa iba? At ano na naman ang nangyayari sa mga tao na kahit palpakit, dumulog pa rin kay Lord sa pagsamba? Ano ang nangyari sa kanila? Amen? So ang worship, mga kapatid, ay nagbabalik ito sa tamang alignment ng iyong buhay. At dito po natin makikita ang isang halimbawa, ang buhay ng isang hari. Although siya ay Gentiles, kasi sila po ay, sa time nila, sila po ay pinaka-powerful that time. Ang pangalan niya po ay si King Nebuchadnezzar. Sino ba 'to si Nebuchadnezzar? Siya ay hari ng Babylonia. He is successful, powerful, and blessed. Ang problema, of course, siya ay Gentiles, ibang Diyos ang kanyang kinikilala. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ito si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po ay from Jerusalem, Israel, napunta sa exile. Sila po ay mga Jew at sila po ay inabsorb dahil sa kanilang katangian, galing at pagsama ng Diyos sa kanila. Kaya dahil sa mga Jewish na to, nakakilala si Haring Nebuchadnezzar doon sa Diyos ng Israel, na Diyos din ni Abraham at Diyos din na ating sinasamba ngayon. Nagkaroon siya ng panaginip at walang ibang naka-interpret sa panaginip. At napahanga siya doon sa interpretation na yun kila Daniel. Kaya ang nangyari, nakilala niya na may sinasamba pala ang Diyos. Itong mga tao na to galing Israel. So naipakilala, naihayag. At ang sabi sa book of Daniel chapter 2 verse 47, sabi niya, dahil na-interpret ang kanyang dream, sabi niya, surely your God is the God of gods and the Lord of kings. Na-amaze si Haring Nebuchadnezzar. Napansin niya, sabi niya, your God. Ang problema, your God lang ang Diyos mo. Pero hindi niya pa talaga naangkin na ito ay Diyos ko, Diyos mo lang. Amen? Kaya iba, pasalamat tayo sa itaas. Hindi na lang masabi-sabi, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi unang-una, nagpapahiwatig yun na wala siyang relasyon kay Lord. Kaya iba, hindi makapagsabi na ito ang Diyos ko. Ito, si Lord ang Lord ko. Hindi masabi. Yung iba, panalangin natin sa taas. Magtiwala lang tayo sa taas. Ito si Hari Nebuchadnezzar, sabi niya, surely your God. Na-recognize niya. Pero wala pa siyang relationship sa Diyos ng Israel. May paghanga siya. Pero wala pa siyang worship at total surrender sa Diyos ng Israel. Amen. So dumating po ang ibang mga pagkakataon, okay, sa sobrang galing ng nila Meshach, Shadrach at Abednego,
mga Jewish na mga youth, mga kabataan na kung saan sinamahan ng Diyos at committed sila kay Lord. Alam mo niyo po, may nainggit sa kanilang kagalingan. So, tirnap sila, okay? Sinilo sila ng sariling mismo. Itong si Hari Nebuchadnezzar ay mayroong mga advisors. Sabi, ito si, ano kasi, Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo ng malaking estatwa at kailangan sambahin, ay hindi sumamba itong mga kabataang ito. Hindi lumuhod sa estatwa na kanyang pinapaluhuran. Napansin ito ng mga advisor, sabi niya, merong mga galing Israel na hindi sumunod sa utos mo, o hari. At kailangan, ayon sa batas, sila ay sunugin. Sila ay sinunog. Pero alam mo po ang nangyari? Nung paparusahan na, kasi ayaw talagang mag-bow down, sila Meshach, Shadrach at Abednego, doon sa threat na papatayin ang kanilang buhay na mayroon ng panganib. Pero hindi sila natakot. Patuloy pa rin ang kanilang pagsamba, pag-honor, pag-recognize sa Diyos ng Israel. Alam mo, dumating, itinapon ang tatlo doon sa mainit na pugon. At nung itinapon, may nakita si Haring Nebuchadnezzar doon sa pugon. Instead, 3 tao, nagiging 4. At walang nangyari, hindi nasunog. Kaya nga sabi niya, uy, labas kayo dyan. Bakit 3 lang ang tinapon? Bakit 4 na kayo? Sabi niya, parang mayroon kayong kasama na anghel. Actually, yung 3 na to, sinamahan sila ng Diyos doon sa apoy. Kaya walang nangyari kahit buhok, hindi man lang nangamoy, usok ang kailang katawan. Napahanga siya doon. Kaya mapapansin niyo ang progression. Unti-unti niyang nakilala si Lord. Sabi niya sa Daniel chapter 3 verse 28 to 29, sabi niya, praise be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Pinuri niya na. At nagbigay siya ng batas na kailangan sambahin ang Diyos, kilalanin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. So dito po ay nagbigay na po siya ng honor. I-declare niya sa buong kaharian na dapat i-honor ang Diyos ng Israel. Pero ang totoo noon, panlabas lang yon, siya mismo ay hindi pa na-transform ang puso doon sa Diyos na nagligtas kila Meshach, Shadrach at Abednego sa apoy. Amen. Publicly, ino-honor niya, pero privately, internally, wala pang encounter, wala pang tunay na pagsamba at pagkilala. So pwede pala sa isang tao, mga kapatid, na pwede niyang mai-honor ang Diyos sa salita, pero hindi niya pa rin nasasamba ang Diyos na to sa kanyang puso. Amen. Now, ang progression ng tao ng king na to ay hindi niya nakilala ang Diyos. And then, dahil sa 3 kabataan na na-exile at inabsorb niya dahil sa galing, nakakilala sila, nakilala ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos ng Israel. From your God to worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. So nakilala niya. Amen. Pero dumating ang isa pang yugto, may nag-shift uli. May nagbago. From God is great to I am great. Makita po natin to sa Daniel chapter 4 verse 30. Ano sabi niya? Is not this the great Babylon I have built by my mighty power for the glory of my majesty? Napansin nyo? Dito natin makikita. Kapag walang tunay na worship, mga kapatid, babalik at babalik sa self-glory. Amen? Napansin nyo? Sabi niya, I have built. Ano pa? My mighty power. Ano pa? My majesty. Oh? So, from God is great, nabalik ulit sa self-glory. So, posible sa isang tao na nakilala ni ang Diyos,
Na-experience niya, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nakapagsalita tungkol sa Diyos, pero bumabalik sa self-glory. Amen? Posible yun. Kaya may mga tao na walang-wala, nakilala nila, and then mamaya-maya nakilala nila si Lord, and then sinamba nila si Lord. And then, nung pinagpala na, tumaas na naman ang pagtitiwala sa sarili, bumalik na naman sa sarili. Kaya nawala sila sa Panginoon. Posible yun. Ito po ang nangyari sa king na to. May progression. Hindi niya kilala si Lord, and then maya nakilala niya, na-experience niya pa, nakita niya mismo kung paano gumalaw ang Diyos. And then mamaya biglang nag-shift. From God is great to I am great now. Kaya nga sabi ng James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word but do what it says. Ibig sabihin, hindi sapat na narinig mo. Hindi sapat na alam mo. Hindi sapat na nakilala mo ang Diyos. Kailangang isuko mo ang buhay mo at sambahin ang Diyos na nakilala mo. Amen. Si Haring Nebuchadnezzar, nakita po natin sa salita ng Diyos, sa Book of Daniel, ay mayroon siyang revelation. Pero wala siyang total surrender kay Lord. Kumusta ang ating surrender kay Lord? Meron siyang recognition, pero walang worship. Now, makita po natin ano ang resulta. Alam mo kasi, hindi lang dapat head knowledge natin makilala si Lord. Bakit? Hindi kayang baguhin ang buhay ng head knowledge lang. Nababago ang tao the moment siya ay marunong ng sumurrender at magsamba sa Diyos. Amen. Ano ibig sabihin? Ang worship lang, kapatid, ang kayang magbigay ng transformation. Ang worship lang ang kayang magpabago ng buhay. Hindi ka mabago dahil alam mo o kilala mo si Lord o nakita mo ang miracles ni Lord. Nababago ka the moment mayroon ka ng intimacy, mayroon ka ng worship sa Kanya. Amen. Kaya kung gusto mong matransform ang buhay mo, kailangan matuto kang sumamba sa Diyos na kinilala mo, na nakilala mo. Amen. The moment wala ang worship, hindi ka magiging katulad ng Diyos. The moment hindi ka marunong sumamba, hindi ka magiging katulad ni Kristo, na kung saan yun ang design na tayo ay naligtas para magiging katulad sa image ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Kahit marami kang alam na verses, kahit marami kang nabasa na mga libro, kahit marami kang preaching na napakinggan, at nag-i-amen ka pa, pero the moment hindi ka sumamba, wala kang tunay na pagsamba, surrender kay Lord, hindi ka mabago. Amen. Kaya nga I declare sa buhay mo na dumating tayo, na tayo po ay worshiper in spirit and in truth. Why? Because worship change. Worship will lead us into transformation sa ating buhay. Amen. Kung hindi magiging tunay ang worship natin, kahit ilang bisis natin makita ang milagro ng Diyos sa buhay natin, babalik at babalik pa rin tayo sa sarili. Amen. Now, ano ang resulta ng haring ito na si Haring Nebuchadnezzar, na nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi niya kinilala along the way ang kadakilaan ng Diyos, hindi na natili sa kanyang buhay at napalitan ito ng self-glory. Makikita po natin ito sa Daniel chapter 4 verse 31 to 32. Ano ang sabi doon ng Panginoon? Your kingdom has been taken from you. So dito po pumasok ang intervention ng Panginoon. Tinanggal siya sa pagiging hari. Nawala ang kanyang katinuan. Dati matino siya.
Natanggal ang kanyang status bilang hari. Bakit? Hindi para sirain siya ng Diyos, kundi para may maitama ang Diyos sa kanya. Ano ibig sabihin? Hindi lang concern si Lord na maging successful ka, na magiging blessed ka. Concern si Lord na sa kabila ng meron ka, ay align pa rin ang iyong pagsamba kay Lord. Why? Dahil the moment mali ang iyong sinamba, mawawala ang stability mo sa tunay na buhay at malilihis ka sa tamang landas, lalo na sa eternity, na kung saan dapat tayo ay maging kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Buti na lang nag-intervene si Lord. Hindi para ipakita na masira ang hari na to, kundi para maitama ang hari na to. Amen. Kaya nga, along the way, pagdating sa chapter 4, verse 34, na-recognize ulit, kasi dito po nabaliw siya eh. Kinain niya ba naman yung mga damo? Biruin mo, hari, ang kinakain damo, para ka na lang kambing o kalabaw. At yung kanyang mga kuko ay kasing haba na ng mga tukutuka ng agila at mga kuko ng mga agila. Nawalan talaga siya ng talino at bait. Nawala ang greatness ng kanyang buhay as symbol ng kapangyarihan. Amen. Pero nung na-realize niya, tumingin muli siya sa langit. Ibig sabihin ng symbol na yon ay kinilala niya muli ang Diyos. Alam mo po, bumalik ang katinoan. Daniel chapter 4 verse 34, sabi niya, "Then I praised the Most High. I honored and glorified Him." So sa wakas, hindi niya na sinasabing, "Oh, Diyos mo, yung Diyos mo Daniel, o yung Diyos niyo Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego," kundi yung Diyos. Kinikilala ko na. Nakitaan na ng humility, nakitaan na ng surrender, at nakitaan na tunay na pagsamba. Kaya kung tingnan natin sa verse 37 ng chapter 4, "Now I," si Haring Nebuchadnezzar, "praise and exalt and glorify the King of heaven." Dito na po kasi buong-buo na siya, restored na ang puso niya sa Diyos. Amen? Basahin natin sa Tagalog, sa verse 34, lalo na. Balik tayo sa verse 34. "At sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit." So kinilala niya na ang Diyos. "At ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman." Purihin po ang Panginoon. So makita natin dito mga kapatid, nang siya ay nagpakumbaba, sumamba, nung bumalik siya sa tamang worship, bumalik din ang katinuan ng kanyang isip. Amen? Meaning, bumalik ang tamang ayos ng kanyang buhay. Purihin po ang Panginoon. Sino dito gusto mong bumalik ka sa tamang ayos ng buhay mo? Ang gagawin, bumalik ka sa pagsamba. Sabihin mo siyang katabi, bumalik ka sa tunay na pagsamba sa Diyos. Makikita natin mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagsamba ay nagpapaayos ng takbo ng buhay natin. Ang pagsamba ay nagpapaayos ng buhay. Amen. Kaya kung napansin mo na ang buhay mo ay wala sa ayos, simple lang. Kilalanin mo si Lord at sambahin ang nakilala mo na Lord. Amen, amen. Kaya pag sabi niyang worship the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, ay hindi lang to para kay Lord, para makilala siya at sambahin mo siya. Hindi to. Ito rin ay may epekto sa iyo na sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Na kung saan nagbibigay sa iyo ng buhay. Amen. Nagiging panatag ka. Ang taong mapagsamba sa Diyos, matatag, panatag. Bakit? Dahil ang sinasamba mo ay nahuhulma ka, nagiging katulad ka doon sa sinasamba mo na matatag. Amen.
Pero kung subukan mong sambahin yung mga mahihina, ang buhay mo, hihina din. Pero kung sambahin mo ang Diyos na makapangyarihan, aba, habang sinasamba mo ang Diyos na makapangyarihan, yung kapangyarihan niya rin, hallelujah, ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan kaya ikaw ay matatag at kalmado sa buhay. Why? Worshipper ka. Yan ang kapangyarihan ng worship. Nagiging katulad ka sa sinasamba mo. Amen. Amen. Nagpapaayos ng takbo ng buhay ang pagsamba. Worshiping the Lord brings stability to your life. Amen. Kaya makikita mo yung mga taong sumasamba sa Biblia. Amen. Hindi sila basta-basta bumibigay. Hindi sila natitinag. Hindi sila natatakot sa mga higante. Hindi sila natatakot sa mga leon. Hindi sila natatakot kahit sila ay itapon sa pugon. O ma-experience nila ang kamatayan. Hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot sa mga matitinding pagsubok. Instead, napapagtagumpayan pa nila. Sila ay nagiging more than conquerors. Sila ay nagiging victorious. Bakit? Dahil sila ay sumasamba sa Diyos. Amen. Kaya makikita mo, ang tibay ng buhay mo ay mayroong direct relationship sa sinasamba ng buhay mo. Amen. Glory to God. Ang kasiyahan ng buhay mo ay mayroong direct relationship doon sa sinasamba mo. Kung inuuna mo yung pera, ang resulta niyan ay pag-alala. Pero kung iuuna mo ang source ng lahat, bakit ka mag-alala doon sa mga bagay na kung saan hindi yun ang sinasamba mo? Di makapapansin mo ang taong may mga sinasamba nila ang Diyos, masaya sila sa gitna ng mga challenges. Yes, may pagsubok ang buhay. May mga hamon ang buhay. Pero nanatili silang matatag sa kabila ng matitinding hamon. Bakit? Dahil ang kailang sinamba ay Diyos na matatag sa kailang buhay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay nakareceive ng revelation sa araw na to, hallelujah, palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. At simula sa araw na to, ibigay mo ang pinakamataas na pagsamba ng buhay mo. Amen. Ibig sabihin, hindi lang yung pakanta-kanta ka o kaya pataas-taas ng kamay. Kundi ang pagsamba mo sa Diyos ay lifestyle. Ang pagdidepende mo sa Diyos ay lifestyle. Amen. Amen. Natatransform ka doon sa Diyos na iyong sinasamba. Uulitin ko. Ang taong gustong maging maayos ang kanyang buhay, natatransform ito sa purpose, sa unang dahilan na create ng Diyos ang tao. Ito ang magbigay sa kasayahan sa Kanya. Ito ang pagsamba. Amen. Kaya kapatid, every time na magsamba ka, every time na naintindihan mo na ikaw pala ay created into worship, and every time na ang buhay mo ay naka-align sa worship kay Lord, araw-araw, hindi lang to every Sunday, kundi lifestyle kahit Lunes hanggang Sabado, ang buhay mo ay pagsamba para sa Diyos. Kapag naintindihan mo to kapatid, magbabago ang approach mo. Hindi mo pagtawanan, hindi mo katamaran ang pagsamba, kundi I declare sa buhay mo na simula sa revelation na to, i-priority mo ang worship mo sa buhay. Kung gusto mong maging buo ang iyong pamilya, kung gusto mong maging matatag ang iyong sambahayan, kung gusto mong maging protected ang buhay mo, kapatid, ang solusyon, pagsamba. Alisin mo ang pagsamba sa buhay mo. Maging katulad ka sa mga tao na aking babanggitin mamaya.
Pero I declare hindi mo maranasan. Amen. Hallelujah. Amen. Hmm? May mga tao na umayos sa kanilang buhay dahil sa pagsamba. Pero alam niyo po ba, may mga tao din sa Biblia na nasira ang kanilang buhay dahil tumalikod sila sa pagsamba sa tunay na Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, uggain mo, simula sa araw na to, i-priority mo ang pagsamba. Hmm? Now, tingnan po natin ang mga taong naayos ang kanilang buhay dahil sila ay kumilala at sinamba ang Diyos. Una dito si Haring David. Hmm. Si Haring David ay kilala bilang a man after God's own heart. Dumating sa buhay niya na siya ay nagkamali, nagkasala. Pero nung siya po ay na-confront ni Propeta Nathan, bumalik siya sa Diyos. Siya ay nagsisi at sumamba. Makikita po natin ito sa Psalm 51. Ano po ang nangyari? Naibalik ang sigla ng kanyang salvation kay Lord, naibalik ang kanyang magandang relasyon sa Diyos, at nagiging matatag ulit ang kanyang kaharian. Amen. Amen. Now, si Haring David na pag-usapan po natin ito nakaraan sa 1 Chronicles chapter 29. Kasi yung iba kasi, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pagsamba po ay hindi lang ito para sa mga walang pinag-aralan. Ang pagsamba ay kahit noong unang panahon sa Biblia, mga taong mataas ang unawa, mataas ang understanding, at ang pagsamba ay hindi lang ito nakareserve doon sa mga naghihirap sa buhay. Katulad na sinasabi ni Karl Marx, na sabi niya, ang religion ay opium lamang yan ng masses. Ibig sabihin, kumakapit lang ang tao sa Diyos o mayroon lang, kumakapit lang, nagsasimba-simba lang yan kasi sila ay nahirapan na sa buhay, at least mais ang pain ng mga tao na yon. No! Ang pagsamba, may mga tao rin noon na mga blessed, may kakayanan, pero pinili nilang sambahin ang Diyos. Katulad si David. Amen? Minsan kasi, pinaparatangan tayo ng mga atheist na ang mga Kristiyano daw, lalo na yung mga relihiyoso, ay sumasamba lang kasi hirap. Well, talinuhan mo na dahil mahirap ka na nga. Kailangan sambahin mo ang Diyos para tumatag ka. Pero alam niyo po ba, even yung mga mayayaman sa Biblia, super blessed, pero sinamba si Lord. Amen? And I declare sa buhay mo, anuman ang estado ng buhay mo, ay hindi ka nakatingin doon sa meron ka, kundi sa meron ka, nung wala ka pa, sumasamba ka kay Lord, at nung meron ka, mas lalo kang sumasamba sa Diyos. Amen. Amen. Ang pagsamba ay hindi lang yan para doon sa mga nahirapan. Ang pagsamba ay hindi lang yan para doon sa mga nabigo. Ang pagsamba ay hindi lang yan doon sa mga natalo sa buhay. Ang pagsamba ay doon din yan sa mga panalo sa buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Now, tingnan natin si Haring David. Kung gaano ka-blessed pero kinilala niya si Lord. Isipin mo kung paano siya sumamba sa Diyos. Makita natin ang puso niya. Nabasa natin ito nakaraan, pero meron akong gustong silipin dito. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14, ito na ang sabi niya, "But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first give us." So mas malalim yung worship dito ngayon ni Haring David sa verse 14. Alam niyo bakit? Itong time na to ay
after niya itong na-restore mula sa pagkakasala. After niyang nahulog kay Bathsheba at pinatay yung asawa ni Bathsheba si Uriah, kaya nagkasala siya. Bumalik siya ngayon kay Lord. Pinagpala siya ulit ni Lord. At ni-restore. At dahil na-restore siya, ito na. Gusto niyang maitayo ang templo ng Diyos. And then makikita po natin ito sa verse 3 hanggang 5. Kung ano ang klaseng pagsamba si Haring David. Amen? Hari, pero may kinikilalang Diyos. Verse 3. 1 Chronicles chapter 29 verse 3. And now, because of my devotion to the temple of my God, I am giving all my own private treasures. Ano daw? My own private treasures. Of gold and silver to help in the construction. This is in addition to the building materials I have already collected for his holy temple. Verse 4. I am donating more than 112 tons of gold from Ophir and 262 tons of refined silver to be used for overlaying the walls of the building. Now, tingnan natin kung ano yung klaseng binigay ni Haring David. Ano ang sabi diyan? 112 tons of gold. Na i-convert natin yan sa presyo natin, mga kapatid. Ang 1,000 kilo, kapatid, ay yan po ay 1 metric ton. Ay 112 tons yan. So, 112 tons times 1,000, ilan? 112,000 kilograms. Yan. So, 112 million grams. Yan. Magkano ang gramo ngayon ng gold? 9,000. So, sa piso, yung i-denominate ni Haring David sa sarili niyang treasure, sarili na yung, ari-arian, na i-denominate niya para sa templo ng Diyos, ilan? 1.8 trillion. Kaya basahin natin ulit sa verse 4, I am donating more than 112 tons, more than pa nga 112 tons of gold from Ophir. At ano pa? 262 tons of refined silver. No? Kinompute ko na yan yung 262 tons silver sa presyohan natin ngayon na 147 yata pa pesos per grams. Equivalent po yan sa 38.77 billion pesos. So, lahat-lahat ng naibigay ni Haring David doon lang sa gold at silver ay 1,046,776 million. Amen? Na makapagbigay ka ba kung mahirap ka? Kaya makikita po natin, si Haring David, nagkamali, bumalik sa worship, pinagpala ulit at hindi lang basta pinagpala. Bless. Kaya ang tao na worshiper, nagiging matatag ulit. Sino dito gusto mong maging matatag sa buhay? Worship the Lord. Kung gusto mong maging matatag ang relasyon mo bilang mag-asawa, worshiper dapat kayong dalawa. Amen. I-priority mo. Unahin ang paglapit kay Lord. Unahin ang pagsamba kay Lord. Dahil yan po ang nagbibigay ng stability. Yan po ang nagbibigay ng kagalakan na hindi kayang maibigay sa external na mga source. Maibigay lang yan doon sa sinasamba mo. Nagiging katulad kayo doon sa inyong sinasamba. Amen. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagkakaroon ng pride. Sabi niya, I have built this great Babylon. I have power. No? I have. And then si David, sa pusong may pagsamba, sabi niya, lahat ng sa akin nagmula sa inyo. So yung isa, rooted ng pride, kaya bumagsak. Yung isa, rooted ng worship, kaya umangat. Hallelujah, amen. Amen.
Ang daan pabagsak ay yabang, walang kinikilala na Diyos, walang tamang order sa buhay na sinusundan na salita ng Diyos. Pero ang taong nagpapakumbaba, ang una mong makita sa taong humble, bumabalik kay Lord at sumasamba kay Lord. Dahil sumasamba ka na sa Diyos, ang sabi ng Bible, I will give grace to the humble. Inaangat ng Diyos ang taong sumasamba sa Kanya. Hallelujah, amen. Sabihin mo sa iyong katabi, simula sa linggong ito, i-enjoy mo ang pagsamba mo. Amen? Hallelujah, glory to God. Now, pangalawang tao, ito ang hari na to ay una si King David, ngayon naman ay si King Jehoshaphat, si Haring Jehoshaphat. Ano po ang nangyari kay King Jehoshaphat? Makikita po natin ito sa 2 Chronicles chapter 20, basahin nyo na lang, na sa gitna ng digmaan, hindi siya nagpanik. Anong ginawa niya? Nag-worship. Instead na mga sundalo ang kanyang paunahin para salubungin ang mga kalaban, ang inuna niya worshiper, mga worship team. Anong nangyari? Nagpanik ang kalaban at sila ay nanalo. Amen? Amen? Ano ibig sabihin nito? May mga laban na ikaw ang lalaban. Pero alam niyo ba, kapag nag-worship ka, hindi ikaw ang lumalaban, kundi ang Diyos na wino-worship mo, ang siya ang lalaban doon sa kalaban mo. Hallelujah! Amen! Kaya every time na mayroong mga problema, wag mong salubungin ang problema. Huwag kang mag-focus doon sa problema. Instead, sumamba ka. Amen. Dahil the moment sumamba ka kay Lord, siya ang gagawa, siya ang lulutas doon sa problema mo. Ang ginawa mo lang, lumapit sa Kanya at sumamba. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Pakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Sige, mas malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. So worship invites God's intervention. Amen. Ang pangatlo, nakita na po natin ito. Si Daniel kanina, pinapatigil siyang sumamba sa Diyos. Ayaw niyang sumamba doon sa statwa na nilagay ni Haring Nebuchadnezzar. Aba, patuloy pa rin siyang nananalangin. Kahit pinagbawalan siya. Kahit binantaan silang sunugin, patayin. Hindi tumigil. Okay, assignment. Buksan nyo na lang yan sa Daniel chapter 6. Anong resulta? Niligtas sila. Saan? Sa panganib. Ano makikita natin sa worship? Una, worship invites God's intervention. Pangalawa, consistent worship leads to divine protection. Poprotektahan ka ng Diyos kapag siya ang priority ng buhay mo. Amen? Sa New Testament, makita rin po natin ito. Si Paul at saka si Silas. Basahin na lang natin sa Acts chapter 16. Sila po ay nahuli dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, kinulong. Alam mo, ang ginawa nila sa kulungan, hindi nagreklamo. Anong ginawa nila? Nagpuri, sumamba kay Lord. Amen. Ano nangyari? Anong resulta? Aba, lumindol, nagpadala ng lindol si Lord. Dahil sa lindol na yon, nabuksan ang pinto ng kulungan. Amen. At nagpanik ang mga tao. Alam mo, yung mga bantay na jailer doon, mga kasamang mga jailer doon, pati yon, naligtas. Amen. Tumanggap sa gospel. Bakit? Anong ginawa? Sumamba. Yan ang power ng worship, kapatid. So, anong makikita po natin? Kahit sa gitna tayo ng kahirapan, amen, ang worship ang magbubukas ng breakthrough sa buhay mo. Kung pansinin mo na parang nakukulong ka, corner ka, kung pansin mo na parang limited ang buhay mo, naka-close door, hallelujah, sa paligid mo, ang tamang tugon, katulad ni Paul at Silas, worship the Lord. Ano nangyari? May breakthrough. I declare sa buhay mo in the mighty name of Jesus,
as you worship the Lord in the mighty name of Jesus, magbe-breakthrough ka in Jesus' name. That's the power of worship. Amen? So yan po ang ilang mga tao na kung saan, hindi naman sila mga perfectong tao, pero consistent silang sumamba kay Lord, naayos ang kanilang buhay. Amen? Pero ang ipapakita ko sa inyo sa susunod, amen, ay mga taong kung saan pinili ng Lord, pero tumalikod sa Diyos. Tinalikuran ng pagsamba. Pinili sila ng Diyos. Binigyan ng pagpapala, inangat. Pero instead na sambahin si Lord, sa kabila ng kailang katanyagan, tumalikod sa pagsamba. Isa sa example dito, ang unang hari ng Israel, si Haring Saul. Anong ginawa? Selective ang kanyang pagsunod sa Diyos. Basahin nyo na lang yan sa 1 Samuel chapter 15. Anong nangyari? Tinanggihan siya ng Diyos bilang hari, pinalitan siya. Amen? Yung kanyang pagsunod ay hindi talaga complete. Partial obedience is still disobedience. Amen? Kaya pinalitan. Imagine mo, pinili na siya ni Lord. Binigyan ng pabor. Ang Diyos mismo ang pumili, pero tumalikod siya sa pagsamba. Amen? O pangalawa, Haring Solomon, mga king ito. Si Haring Solomon, full of wisdom, full of blessings and favor. Pero along the way, may isang bagay na nawala sa kanya. Amen? Hindi nawala yung ari-arian, hindi nawala yung yaman, hindi nawala yung wisdom. Pero alam mo ang unang nawala sa kanya? Wholehearted devotion sa Diyos. Malakas siya sa simula. Pero kalaunan, sumamba siya sa ibang Diyos-Diyusan, sa ibang Diyos. Bakit? Na-influensyahan siya ng kanyang minamahal. Ano yon? Mga babae sa buhay niya. 1 King chapter 11 verse 3 to 4, Solomon had 700 wives, king's daughters, and 300 women who acted as his wives. Yung 300 dyan, kabit yun, concubines. And his wives, ano daw, turned his heart away. When Solomon was old, his wives turned his heart away to follow other gods. His whole heart was not faithful to the Lord his God. Imagine mo si Haring Solomon. Nahati ang kaharian pagkatapos dahil dito. Dati ang sinasamba niya ang Diyos. Maya-maya yung Diyos na ng ibang Diyos dahil hindi na siya faithful kay Lord. Bakit? Yung kanyang mga asawa. Basahin natin ulit. His wives turned his heart away to follow other gods. His whole heart was not faithful to the Lord, his God. So malakas siya nung simula. Blessed siya nung simula. Pero anong nangyari? Namali ang worship, nasira sa dulo. Amen. Now, tingnan po natin ang buong community na mismo, Israel. Pinalaya sila mula sa Egypt. And then, after dun sa Egypt, napunta sila sa Mount Sinai. In-invite si Moses papunta doon sa Mount Sinai para kunin ang 10 Commandments. Habang si Moses ay nasa taas ng bundok ng Mount Sinai para kunin ang 10 utos, yung mga nasa ibaba na mga Israelita, gumawa ng Diyos-Diyosan, yung mga gold na kung saan blessings na nila galing sa Egypt, ginawa nilang golden calf. Saan? Doon sa foot of the mountain ng Mount Sinai. So blessings na ginawa pang Diyos-Diyosan, yung gold mismo na pinadala, na na-transfer sa kanila, ibinigay sa mga Israelita galing sa mga Egyptians, yung gold. Pero yung gold na yun mismo, yun ang ginawa nilang Diyos-Diyosan. Imagine mo, blessing na, nagiging sumpa pa. Makikita niyo sa Exodus chapter 32, basahin niyo. Ano ang resulta? Marami ang namatay. Ano ibig sabihin? Kapag pinalitan ang Diyos, nawawala ang pabor.
Sino dito gusto mo yung favor ni Lord tuloy-tuloy, nag-o-overflow, hallelujah, at nagiging blessed sa buhay? Mayroong epekto ang pagpapala sa buhay mo at nagkakaroon ng epekto ang pagpapala sa iba sa buhay mo. Amen. Ano ang gagawin? Sa gitna ng rumaragasang pagpapala sa buhay mo, huwag mong kalimutan si Lord na sambahin. Amen. That's the power of worship. Kaya nga, unang purpose ng buhay mo, kaya ka create according. Hallelujah. Create ka para sa kasiyahan ni Lord. Ito ang worship dahil hindi lang yan para kay Lord, kundi para sa iyo. Protection mo yan. Favor mo yan. Stability mo yan. Hallelujah. Amen. Amen. Now, si Haring Solomon nasira dahil sumamba sa ibang Diyos. Yung mga Israelita na pinagpala na transfer ang kayamanan sa kanila, ginawang Diyos-Diyosan ang kayamanan, alam mo nangyari, yun din ang kayamanan na kung saan galit si Lord sa kanila. Nawala ang pabor sa kanila. Amen. Nakakawasak, kapatid, kapag meron kang ibang sinasamba. Now, ito ang pinakamatindi. Lahat ng tao na idolatry, sumasamba sa Diyos-Diyosan, even yung kanilang final destiny ay mapunta sa eternal damnation sa impyerno. Amen. So hindi lang yan may maapektuhan ang present life mo, kundi ang next life ng isang tao kapag hindi siya marunong sumamba sa tunay na Diyos at sumamba sa ibang mga Diyos. Ang nakataya dito ay buhay mismo na walang hanggan. Ganon nakakasira the moment hindi mo mahit ang tunay na pagsamba. Amen. Are you there? Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Ipapakita ko lang dyan na yung mga idolaters. Ano yung idolaters? Sumasamba sa ibang Diyos. Maparibolto man yan, maari-arian man yan, sumasamba man yan sa idols man yan, sa mga artista, tao, o ano man yan, basta creation na sinasamba. Ang tawag doon, idolaters. Anong sabi ng Bible? Mga idolaters will not inherit the kingdom of God. Inulit po yan sa Revelation chapter 21 verse 8. Anong sabi niya? You idolaters, their place will be in the lake that burns with fire and sulfur. Ano yan? Impyerno yan. Yan yung strong na may eternal warning, kapatid. Amen? Amen? Basahin natin ulit. Sabi niya dito, their place will be in the lake that burns with fire and sulfur. Amen? So kanina sa Exodus chapter 32, nakita natin ang immediate result. Parusa, nawasak agad ang mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan na baka. Pero hindi lang po doon nagtatapos ang Biblia. Ang idolatry, mga kapatid, ay hindi lang mayroong earthly consequence, kundi mayroong eternal consequence. Amen. Amen. So, ipinapakita ko sa inyo, mga kapatid, na malinaw sa Biblia na ang maling worship ay nagwawasak ng buhay at naglilihis, nagwawasak din ng eternal ng destiny. Amen? Pero ang tunay na worship kay Lord ay nagdadala ng stability, protection, blessings, restoration, favor, at the same time nagdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, amen. Ganon po ka-critical ang worship, kapatid. Kaya I declare sa buhay mo, bumalik ka sa worship, bumalik ka sa tamang pagsamba sa Diyos. Amen. And I declare sa buhay mo in the mighty name of Jesus na hindi mo lang napakinggan ang mensahe sa araw na to, kundi may revelation at angkinin mo, hallelujah, na Lord, simula sa linggong ito, simula sa araw na to, Panginoon, maibalik ang puso ko sa inyo, pinanugad, na hindi lang ikaw, hallelujah, Lord, hindi lang kita i-worship, hallelujah, sa aking bibig, kundi ang aking puso ay incline, ang aking puso ay align sa inyong kalooban, pinanugad, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Dahil nakita ko ang benepisyo ng pagsamba, ang paglapit sa inyo, Panginoon.
Nakita ko, Panginoon, hallelujah, ang mga tao na tumalikod sa pagsamba. At nakita ko naman kung paano mo pinotektahan, pinagpala, hallelujah, ni-restore. At nakita ko, Panginoon, hallelujah, ang kalagayan ng tao sa kanyang hinaharap, kung ano ang sinasamba niya ngayon. And I declare, hallelujah, wisdom and understanding sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, ito yung panahon na balik ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isip, hallelujah, sa ating Diyos. Maraming umaagaw na mga Diyos-Diyosan. Maraming umaagaw sa ating mga oras at lakas sa panahon ito. Pero kapatid, I declare, hallelujah, na tayo ay manumbalik sa puso ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Lord God, in the mighty name of Jesus, saan man ang aking mga kapatid sa lugar na to, sila man, Panginoon God, ay nasa barko, sa ibang bansa, o saan man sila, Panginoon, at I declare dito sa Puerto Princesa, ay narito kami, nagsama-sama, Panginoon God, Lord, na Lord, baguhin mo, nagpapabago kami ng aming puso, Panginoon Diyos, ng aming priority sa inyo, Lord. Nakita po namin ang kapangyarihan ng pagsamba, O Lord. Nakita po namin, Lord, hallelujah, ang pagpapala ng pagsamba. At nakita rin po namin ang strong warning, Panginoon, kapag tumalikod ang isang tao sa pagsamba sa inyo, Panginoon Diyos. Kaya ngayong araw na to, Lord God, in the mighty name of Jesus, likhaan mo kami ng puso. Puso na kung saan, Lord, masaya sa piling mo, masaya sa presensya mo, masaya, Panginoon, O Lord, hallelujah. At salamat, Lord, hallelujah, na may mga tao na tinutulak kami sa tunay na pagsamba. Ini-encourage kami, Lord, sa tunay na pagsamba. In the mighty name of Jesus, Lord God, hallelujah. The Lord, in the mighty name of Jesus, I declare revival, Lord, sa inyong mga anak, Panginoon God. The Lord, please ka namin, Lord, hallelujah, sa aming pangaraw-araw na buhay. Purihin ka, dakilain ka, O Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid for your glory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you blessed today? Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sabihin mo siyong katabi. Hallelujah. Blessed na blessed ako kay Lord ngayon. Amen. Hallelujah. And I declare sa buhay mo. Hallelujah. As you worship the Lord, more revelations, more joy, more strength. Hallelujah. More of the goodness of God ang makita mo at mararanasan mo in the mighty name of Jesus. Kapatid, walang lugi. Hallelujah. Sa taong sumasamba kayo. Kung siguro nahirapan kang bumalik sa pagsamba, maraming mga tanikala, maraming mga balakid, maraming hadlang. Kapatid, mas lalo mong itodo ang iyong pagsamba. Dahil the moment ang iyong pagsamba, hallelujah, ay umaarangkada para kay Lord. Naniwala ako si Lord mismo ang gagawa ng paraan. Hallelujah. Na ikaw ay makawala, ikaw ay makaahon, ikaw ay mapalaya, ikaw ay mapagaling. May breakthrough na gagawin si Lord sa buhay mo. Amen. Dahil, hallelujah, nakita mo ang kapangyarihan ng pagsamba. Nakita mo ang kapangyarihan ng paglapit sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Salamat, Panginoon. Amen. Nilikha ka ng Diyos para sa pagsamba. Hindi para pahirapan ka, kundi gusto ni Lord na mapagpala ka. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah once again, mga kapatid. Amen. Magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo. God bless you. Shalom.